Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Ibibigay ko po sa inyo ang revelation na meron pong pamagat na Give them Jesus. Give them Jesus. Samahan niyo po ang tatay at kung kayo po ay mayroong sakit, karamdaman, problema o anuman pong pagkakabilanggo mula sa gawa po ni Satanas, thank God in advance as you believe na habang ako po ay nangangaral at nagtuturo, as the Lord promised us, then signs, wonders, and miracles will follow. So watch this. Acts 3:1-10. Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful to us alms from those who entered the temple. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. And fixing his eyes on him with John, Peter said, "Look at us." Look at us. So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. So he, leaping up, stood and walked, and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. And all the people saw him walking and praising God. Then they knew that it was he who sat begging alms at the beautiful gate of the temple, and they were filled with wonder and amazement of what had happened to him. So, ito pong kalagayan ng taong ito na lumpo for 40 years mula po sa kanya pong pagkabata. So, meaning to say, paglabas niya po sa sinapupunan ng kanyang ina, ayun na po siya. Ay tay po ng lahat ng tao na nabubuhay sa buong mundo. Kung paano po siya po ay bandage ng ganito pong kalagayan. Ito pong maraming tao na wala kay Jesus. Na nangangailangan po ng immediate salvation, immediate healing, immediate deliverance, immediate freedom, immediate rescue. Sapagkat ito pong taong ito ay may religion pero wala naman pong nagawa yun upang siya po ay mahil. Ito pong taong ito ay may pera, naubos na po yung pera, kaya namalimos na lang. Wala rin pong naitulong yun upang siya po ay mahil. Ito pong taong ito ay may mga kaibigan, kamag-anak, maaring marami o sabara pa po sa aking understanding. They've done their best, pero wala rin pong nangyari. I don't know kung ano pong education ito. How far he goes concerning education, I don't know. But what I do know, somehow, somewhere, meron po siyang education, but it won't help him. Ang tao pong ito ay marami pong hiningian ng tulong, inasahan, pero wala pong nangyari. It is only when the apostles entered the temple and gave him Jesus. Beloved, it's time to give the Lord to everybody. Hanggang si Jesus pa'y wala po sa sinamang tao, siya po ay alipin ng iba't ibang gawa ni Satan. From sin to poverty, from sin to defeat. And believe me, that defeat is not partial, it is complete. Dahil once na tayo po ay binilanggo ni Satan, believe me, hindi niya po ibibigyan ng pagkakataong makaahon. At di po siya papayag na ang bandage ng sino man po ay 50% or 60 or 70 or 80. It must be 100%. So meaning to say, the devil wants to have total control
to you and to one's life. Yun po yung goal niya kung bakit siya dumating sa mundo. As Jesus said that in John 10:10, but to steal, to kill, and to destroy. And Jesus answered quickly, but I came to the world to give life and make that life more abundantly. Kung makikita po natin ang comparison, so the contrast. Pag ang tao po, sino man siya, gaano man siya kahidukado, katalino, kayaman, karunong, ano man po ang kanyang citizenship. Siya po ay 100% in the devil's hand. He or she or they are under the control of the devil. On the other hand, pag siya naman po napanta kay Kristo, ang kanya pong deliverance ay 100%. Amen. Now, maaaring kayo po yung magtanong nang sinabi ko na, it's time for you to give them Jesus. Maaaring magsabi kayo, ay hindi naman ako apostol. Hindi naman ako kagaya ni Peter, ni John, o ni James, o hindi mo ako kagaya tatay. Ako naman ay housewife lang. Ako naman ay isang good father ng family, a working hard father, working for the future of my family. Ako naman young people lang. Ako naman hindi nakatapos ng mataas na pag-aaral. Hindi naman ako kilala. Wala akong political clan. Wala akong political dynasty. Wala akong kilalang maraming tao impact. Mahihain nga ako At hindi lang yan. Kulang ako sa pinag-aralan. Alam mo ba niyo si Peter po ay tinagurian ng mga Pariseyong ignorant fisherman? Alam niyo sa kultura po nila, pag tinawag kang ignorant, they are already condemning you, accusing you. So meaning to say, they are identifying you as nobody. Yun po yun. Kasi alam niyo, ito po ang mga Pariseo, masyado itong educated. Mataas po yung pinag-aralan. If you would, systematic po ito. Naka-organize. Ganun po sila kalegalistic. Kaya, para sa kanila, si Peter po na taga-Galilee, alam niyo, marami pong lugar sa Israel. Pero pag sinabing taga-Galilee ka at taga-Nazareth ka, ang tot po kaagad ng mga Pariseo, ignorant ka. Kasi ito po yung mga lugar na para sa kanila ay to be upgraded. Kung magawa sa panahon po natin ngayon, hindi ito city, ito po yung mga municipalities. At hindi pa po number 1 municipalities. Yung kanya pong rating ay masyadong mababa. They classified Peter as an ignorant fisherman. Ignoranting mangingisda. Alam niyo kung bakit po siya nagawa ni Peter? Ito po ang reason. Acts 3 verse 16. And Peter said to all, and his name, that is Jesus Christ, na siya niya pong ibinigay sa lumbo. Through faith in his name, has made this man strong, whom you see and know. Yes, the faith, which comes through him, has given him this perfect soundness in the presence of you all. Ano po ang secret ng apostol? Have mentioned that twice. Faith in Jesus. Alam niya si Jesus nakatira sa kanya. Are you with me? Kaya ang sabi niya, gold and silver I have none, but such I have, I give unto thee. Naniniwala po siya nang sinabi ng Panginoon nung sila po yung magkakasama pa. Prior to the Lord ascending to the Father, lahat po ay totoo. Amen. He believed it all, not some, not few. Sinabi ni Jesus sa kanila, so, after many days, you will be baptized in the Holy Spirit and with power. Go to Jerusalem, to the upper room. Pray there and wait for the promised Comforter.
And Jesus fulfilled that. In Acts 1:8, while they were praying, the Holy Spirit came like a mighty rushing wind and filled the place where they were praying. And then they spoke in tongues, and the Spirit of God gave them the utterance. Jesus gave them the promise in Acts 1:8. It was fulfilled in Acts 2:1 and 4. Because Jesus is telling the truth. Hindi po siya nagbibiro. Hindi po siya naglalaro. He is not only so serious in what He is telling us. He assures us na ang sinasabi niya ay totoo. Amen. Alam ni Peter na nakatira si Jesus sa kanya. And you must not forget, the Lord lives in you, with you, for you. At kung kayo magtatanong, bakit po siya tumira sa inyo, hindi lang para iligtas kayo. Hindi lang para pagalingin kayo. Hindi lang para pagpalain kayo. Hindi lang para gawin kayong mga anak ng Diyos. Kundi para kayo po ay maging kagaya niya at mabuhay sa tagumpay habang panahon. At wasakin ang lahat ng gawa ni Satanas. Amen. Kaya, kung meron man po tayong kailangan upang magawa ang ginawa ng mga apostol at ginagawa ni Tati Apostol, ay hindi po yung mga nauna kong minensya ng mga credential, but faith in Christ and operating in the faith of Christ. Let me say that again. Ang kailangan nyo is faith in Christ and operating in the faith of Christ. Amen. Ang faith po is more than a statement, a decree, or a doctrine. It is a life lived. The very life of Jesus. Yan po ang sabi ng Romans 1:17. The just shall live by faith. The word just means righteous, godly, upright. And we become godly, we become just, we become upright because of our union with Christ. And because we are just, because of our union with Christ, then we will live by faith. Faith in Him and His faith. Amen. Are you with me? Manifesting through us. Kaya pag nasa Lord ka, you don't need to struggle to perform miracles. It is a way of life. It is a common thing. Amen. Join me please in the book of Mark, chapter 16. Chapter 16, verse 15. Now, I read the word of the Lord. Actually, Jesus is the one speaking. And He said to you, go into all the world. This is the Great Commission. We must go into all the world. And what is the purpose of going into all the world? And preach the gospel or the good news to every creature. What is the good news? He speaks of His person. He is God who became man, died on the cross, and after the third day He rose again from the dead. To save everybody, regardless of color, education, citizenship, position in life, because they believe in Him. What is the gospel? It defines the amazing, the unending, everlasting love of God to every sinners, regardless of the degree of their sin. And what is the gospel? It speaks of His power in action to transform life. And preach the gospel to every creature, meaning to say, to every citizen of every nation around the world. Young and old, boy and girl, rich and poor, educated or ignorant. Verse 16, watch this. He who believes, say that, he who believes. Pakilakas naman. May lalakas pa yan eh. Do you get that? Can you underline that in your Bible and the Holy Spirit write that in your heart? He who believes. Verse 16, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. So dito po sinasabi ni Jesus na ang kaligtasan at kapahamakan ay nasa area ng believing and doubting.
Ang mga nangaligtas, bakit naligtas? Because they believe that He is the Messiah. At yung mga nangapahamak, bakit hindi po sila naligtas? Because they don't believe that He is the Messiah. So tatay, marami naman akong kilalang reliyosong tao, kamag-anak, kaibigan, asawa, kaklase, kapatid, kapitbahay na naniniwala kay Jesus. Pero, ang tanong, religious naman sila ba ay saved? Alam niyo, totoo po yung sinabi natin eh. Ang buong mundo naman naniniwala kay Jesus. Even the devil and demon in hell. Pero yun po ay mental knowledge, not a heart experience. Are you with me? At pag sinabing naniniwala kay Jesus na siya po yung Savior at Messiah, hindi mo na kailangan pa yung mediatress. Hindi mo na kailangan pa ng minister, ng religious leader to save you. At pupuntahan mo para mag-confess ng kasalanan mo at bibigyan ka ng mga religious exercises na dapat mong usalin, dasalin. At magme-member ka ng isang religion at i-memorize mo yung creed na yan, yung mga doctrine na yan, yung mga dogma na yan at catechism na yan. And other religious practices that pertains to that said religion or that kind of religion. Pag sinabing you believe, settle sa puso mo na si Jesus lang po ang Messiah. Wala nang iba. Walang bawas, walang kulang. And you experience Him, it change your life. Amen. You become Christ's disciple. Actually, I don't want to hurt many people, pati po yung mga religious people, religious leaders, sa iba't ibang religion around the world. Alam niyo po yung mga tinatawag nilang faithful one, as they use the term sa kanilang mga plaque sa religion na yan. They're not Christ's follower. They're not Christ's disciple. They are these religious leaders' disciple. They are followers of these religious leaders. Why I say that? Hindi naman nila tinuturo yung turo ni Jesus eh. Kaya kung ano yung dogma mo at katisismo mo, sakramento mo, creed at belief mo sa isang religion, that is nothing to do with the teaching of Jesus. Kahit naniniwala ka sa Kanya, hindi Kanya alagad. Are you with me? Ang mga alagad niya, sinamahan niya, ang buhay niya ay sumakanila at nabuhay sa mga aral niya. Yun ang alagad. Ang sabi niya sa Matthew 10:24-25, a student is not above his teacher, and a servant is not above his master. At kung ano yung guru niya, ano yung Panginoon niya, yun siya. Yun yung estudyante, yun yung alipin. Amen? So, ibig sabihin, kung bakit ito pong estudyante naging alagad ng guru, kasi yung pong pinamuhay niya, in-embrace niya, pinaglaban niya, ay yung turo ng guru niya. Is that correct? Yun pong alagad. Kasi kung yung magiging alagad, hindi naman nabuhay kagaya ng Panginoon at hindi sumunod sa teaching ni Jesus. So, paano siya naging alagad? So, alagad siya ng isang reliyon at ng isang reliyosong tao. Kasi marami po siyang daan para maligtas eh. Marami po siyang belief. Yung iba po, ang akala po nila pag naglingkod ka po sa kapwa, ay naglingkod ka na sa Diyos. It is not so. Na meron pong truth doon, partial. At yung ginawa mo sa magulang mo at asawa mo, ginawa mo sa Diyos. It is not so. Kung meron pong truth doon, partial. Ito po ang truth. Pag mahal mo ang Diyos, paglilingkod ka sa Kanya, at ang object ng paglilingkod mo, yung pamilya mo at yung kapwa mo. Sa religion kasi baliktad, yung ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa Diyos. Nang unang utos, yung gagawin mo sa Diyos, bababa sa kapwa mo. Hindi na una yung kapwa at pamilya. Diyos muna. Are you with me? At kung nasa Diyos ka, automatic, maglilingkod ka sa Kanya. At ang subject ng paglilingkod mo, especially salvation, una, yung pamilya mo, ikalawa, yung kapwa mo. Amen. Kaya yun po yung problema nun.
Yun din po yung doctrine po ng mga Pharisees na kahit hindi sila mag-ikaputandog, basta sila po'y tumutulong sa magulang, ginagawa nila sa Diyos yun. And they call that Korban. C-O-R-B-A-N. And Jesus rebuked them. And Jesus said, "You hypocrite. You are teaching a lie." Are you with me? Hindi po totoo yun. Ang sabi niya, dali niyo may kaputandog sa bahay ko. Amen. Bigay niyo sa akin. Ay, hindi sila nagtatahit na may katapatan. At yung pagtulong sa magulang, almost pagsunod sa Diyos. So that is a very questionable belief. Kasi kadalasan, wala naman silang guidelines na sinusunod. Tapos sasabihin nila na ito'y para sa Diyos. Marami kasing tao nagsasabi, ako, naglilingkod ako. I don't need any organization, any leader, anybody. I have a heart to help people. So unang tingin, maganda po yun. But you know, that is deception. No island can stand alone. You must have a partner. You must have a leader. Someone must cover you. Someone must teach you. Someone must lead you. Kasi kung totoo po yun, ay di sana, hindi na nila kailangan si Jesus. Bahala na si Peter, si John, si James, si Paul, mga alagad sa buhay nila. Anyway, they will serve God without Jesus, without anybody. At sana, hindi na rin kailangan ng mga Jew na naging Christian, ng mga Greek at Barbarian at Romans, si Paul, na apostle, to teach them as he brought them to Jesus. So they have to do that in their own. Pero hindi siya nag-work out because that is wrong. Pero ba kayo nakitang isda na nag-iisa? Walang company of peace? Meron ba? Pagka ikaw ay naglagay ng isang isda sa palaisdan, isa lang, wala kang dinagdag, mamamatay yun. Alam nyo, anong kinamatay ng lungkot? Sabi mo sa katabi mo, kinamatay nun, ano? Lungkot. Amen? Yun ang kinamatay niya. At ikalawa, ang ikinamatay niya, nung bumukas yung isip niya, nung siya'y dying na ang dahilan pala, ay hindi pala niya kaya mag-isa. Yung pride niya ang nagpahamak sa kanya. Are you with me? Kasi, bakit po nag-aasawa ang isang tao? Ayaw niya mag-isa. At bakit kahit na yung asawa niya kadalasan, ay hindi makadiyos, hindi makatuwiran, hindi makatarungan, ayaw niyang iwanan. Kasi para sa kanya, mahirap mag-isa, especially, nagsama na sila. Are you with me? Meron ba kayo nakitang piloto ng eroplano, boasting, na siya yung pinakamagaling na piloto? O sabihin na natin, that is true. Paano walang pasahero? Walang ground crew? Walang flight steward? Paano ka nito? Walang co-pilot? Ano ka nito? Saan pupunta yung boasting mo? Hindi sa wala. Amen. Even Jesus Himself, He's God. Who become man. Are you with me? Nangangailangan ng disciples. Tapos pwede kang mag-exist doing your own thing. You don't need anything and anybody. At ikaw yung mamimili kung sino gusto mo. No, it's wrong. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo kung sino yung karapat-dapat sa iyo. Kaya marami po naloloko. Totoo naman po na marami po nagsasabi ng patungkol sa Diyos, marami nangangarap, marami nagtuturo. Totoo po yun. At kinakailangan lumabas si Tatay Apostol at ang Jesus at oras ng himala para may magpatotoo kung ano yung totoo at sino yung totoo. Hindi po ito claim lang reality. At ang reality, God testify for us. Amen. Actually, when they interrogated Jesus, Jesus is pointing to the disciples as He answered the Pharisees. He's pointing to the crowds. Hindi na unawaan ng mga Pariseo yun Pero sinasabi na ito, actually, I don't need to answer your question concerning who I am. If I am the true Messiah or I am the fake one. And because you inquire, and I think to believe you want the truth, so I answer you. At ito yung aking answer. Hindi na lang manggaling sa akin personally,
yung information, at kung magbigay man ako, incomplete, sapat nang tingnan mo yung mga taong gumaling, lumaya, napagpala, na bago ang buhay. Ay, paano kung milyon pa yun sa buong mundo? Magsisinungaling ba yan? Are you with me? Isa na ako po'y may nasharean. Natagal na po ito siguro. I don't know the exact years. No? Maybe 15 years ago or 20 years ago. Sabi niya, may reliyon na ako eh. Marami kami. Tama kami. Sabi ko, ako mabuti. Pero hindi ba mas maganda kung meron pang mas maganda rin at doon ka pumunta? Sabihin na natin, tama, mabuti. Pero may mas maganda pa dyan eh. At kung matalino ka, walang argumento rito. Kaya nga sinasabi ko, hindi sapat maging Baptist ka, Methodist, Presbyterian, EMLF, chairman ng Movement Coalition, pastor, evangelista, guro, o theologian, o author ng books. May mas maganda pa dyan. Ano yun? Maging kagaya ka ni Kristo. Amen. Hindi sapat na maging Katoliko ka, Protestante, Jehovah, maging member ng Christian Science, maging member ng Reincarnation Movement. Hindi sapat na maging member ka ng tarot reading, ng mga espiritista albularyo. Amen. May mas maganda pa dyan eh. Ano yun? Yung maligtas ka. So, wala ko guys kung maganda reliyon mo eh. Kung maligaya ka dyan eh. Pero sinasabi ko, kung matalino ka, kung may mas maganda pa riyan, eh bakit hindi mo i-grab, especially libre? Kasi mahirap naman yun na may mas maganda, eh ayaw mo. At ipipilit mo pa rin yung gusto mo. Anong tawag doon? Pride, 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 pride. At meron din sa akin tanong nila noon ito. Born again, bago lang yan eh. Yung Hinduism, matagal na to. Catholicism, aglipay. Protestant. Yung Orthodox, belief namin. Yung Buddhism, Confucianism. Kaya yung nasa Confucianism, confused talaga yun. Amen. Matagal na to eh. Born again, bago lang yan eh. Ito po yung wisdom ko sa Holy Spirit. Sabi ko, may isang tao, nakabili siya ng isang farm. Then later on, dahil ito'y farm lot, nagdig siya para magtanim ng prutas gulay. At hindi po accidentally, nakahukay po siya ng maraming ginto. At bakit hindi po accidentally? Kasi yung ginto matagal na ron eh. Hindi pa siya pinapanganak. So, ibig sabihin, nung lumalang ang Diyos ng mundo, ando doon na yung ginto sa ilalim ng lupa na yan. Are you with me? At para maunawaan niyo po ito, bigyan ko lang kayo ng understanding Magmula po ng time ni Adam hanggang time ni Christ, it takes 4,000 years. 4,000 years. Are you with me? 4,000 years. At mula sa time ng Lord, hanggang dumating po yung 20th century, it takes 2,000 years. So ngayon, tapos na po tayo roon sa 20th century, we are moving to another century. At yun na po ang pinakalas, yung 1,000 years na yan. So meaning to say, the Lord is coming any moment. Now, meron na kayo understanding kung gaano katagal yung 4,000 years. Paano pa kaya kung nung ginawa na yung buong mundo, yung Pilipinas, matagal na yung lupa ariyan? Gaano na po katagal yun? Are you with me? So, ang ibig sabihin, hindi siya bago. Matagal na siya dyan, ngayon mo lang na-discover .
Yung born again, hindi siya bago. Horayanda rababakatakar. Matagal na siya. 1,000 taon na po siya riyan. Ay kung bakit hindi na pangalan, kasi tinago ng mga religious leaders sa pangunguna ng diablo. Kaya kailangan maglabas ang Diyos ng apostol ni Kristo para may magbukas ng itinago. Kaya na pumalakpak yung mga tao rito. So, hello. At si Jesus po yung author nun. Siya lang po yung nagsabi, you must be born again. Dahil trabaho niya yun. At ang mga apostol, kagaya ni tatay, ay hindi kayo pwedeng i-born again. Pwede ko ituro sa inyo kung sino yung magbo-born again sa inyo para kayo ma-born again. At hindi po bagong teaching yun. Matagal na yun. Hindi lang nilabas ng mga reliyosong tao. In fact, totoo nga, nung bata ako, hindi naman ako nakabasa ng Bible. Kasi wala namang Bible na nilabas. Ano nilabas nun? Libro ni Saint Martin de Porres. Are you with me? Ni Padua, ni Lorenzo Ruiz. Hindi ko nga kilala to. Si Teresita. Buti nga, walang laksamana eh. Si Bernardina. At yung mga kinanonize doon sa Rome. Hello. Pero ang Bible, matagal na yan. Ang salita ng Diyos, matagal na yan. Hindi siya bago. Hello. Yung Amerika, yung na-discover po yan ni Columbus, hindi po bago ang Amerika, matagal na. Hello. Nung ginawa na Diyos ang buong mundo, kasama Amerika. Pero walang nakakalam na Amerika yan kasi hindi pa na-discover. Yung South Africa, matagal na nag-exist yan. Wala nakakaalam na may South Africa, it is only when Dr. David Livingstone, the first missionary, lived his profession as a medical doctor, his wealth and riches, and leave England and travel the African continent. Are you with me? And they renamed that South Africa. And Philippines, matagal na nag-exist. It is only when King Philip of Spain sent a delegation here. Yung isa, si Magellan, at na-discover ang Pilipinas. And then, they renamed the Philippines in honoring the King of Spain, King Philip. Kaya ang salitang Philippines ay mula sa salitang Philip. At ang ibig sabihin po nun sa biblical term, missionary. Kaya ang Pilipinas ay hindi religious nation, hindi vaccination. Siya po'y apostolic, prophetic, God-sending missionary to the ends of the earth. Are you with me? Yung pong langi sa Malampaya, matagal na po yun doon. Nung gumawa ang Diyos ng dagat, kasama yun. Kaya lang, hindi na-discover. Later on na lang dumating po yung mga Amerikano, British, Australian, Canadian, at meron sila mga technology at machine, at sila po'y kumuha ng permit at joint exploration with the Philippine government, na-discover po yun. Pero ang may-ari, Pilipinas. Amen? Yung South China Sea, yung Scarborough Shoal, matagal na yan dyan. Alam na mga inchik yun. Alam na yun ni President Xi Jinping. At na mga naulo pa na premier na pinalitan niya. Are you with me? Eh bakit ko sinabing alam nila? Eh nakuha nila eh. Sabihin, alam nilang nag-i-exist siya. At nakuha nila pansamantala. Pero ngayon binabawi na natin. Kasi atin naman yan eh.
Hello. Yung Sabah atin talaga yan. Hindi yan part ng Malaysia. Part ng Philippines ang Sabah. If you will go to Hulu, 2 hours from Hulu, you will be in Sabah. Hello. Ay kung bakit napunta po ang Sabah sa Malaysia, sapagat nung tayo po'y na-invade ng Amerika, nakipag-treaty po siya sa Malaysia. And then, napapunta po yan sa agreement ng Spain, kasama na ang British, hanggang to make the long story short, napaupahan po sa Malaysia. Binabayaran niya ang Philippine government. Noong time po ngayon, maliit na halaga. Pero malaking value na yan. At yan, hanggang ngayon, yun po yun. Ang problema, ayaw na nilang ibalik. Pero atin yun. Kaya nga nag-rule ang isang court sa US na pinagbabayad ng Malaysian government ng $1 billion sa, ang tawag po doon sa dato ng Sabah, yung mga unang dato, pababa sa kanyang pamilya, ang tawag po doon, mga royal dato. Pinagbabayad po ng US court ang Malaysian government. Kasi atin yun. Yung Baguio, atin yan. Pagpupunta kayong Baguio, nakalagay doon yung pangalan ng isang US colonel na nag-invade ng Baguio. Pero atin yan. At dahil atin, nung natapos po ang US era, pinabalik sila ng Diyos sa pamamagitan ng Philippine government sa Amerika. Kasi atin yung Baguio. Are you with me? Hello? Kaya kung pupunta kayo lang Cebu, makikita niyo ron, ribulto ni Lapu-Lapu. Kasi si Lapu-Lapu yung taga Cebu, hindi si Magellan. At si Magellan, invader, intruder. Ay nagkamali siya, yung in-invade niya, mas matapang sa kanya, itinapugutan sila ng ulo. Ang kausap dito. So, ang born again, hindi pa tayo pinapanganak. Ang Diablo, angel pa ang pangalan Lucifer, tinakdanan ng Diyos para sa lahat ng sinners. Ngayon ang tanong, bakit ayaw paniwalaan ng marami ang truth na yan? And yet, sinabi nila, they love the Lord, they read the Bible. It is simply because yung indoctrination pong nakapasok sa kanila, so deep. But let me tell you something, kahit gaano kalalim ang bondage ni Saul, siya po'y theologian. Ang obsession po niya is to kill the followers of the way, the followers of Jesus Christ. Mga apostle, ang lahat ng Christian. Kahit ganun kalalim ang bondage niya, siya po'y possessed ng kanyang religious belief. Ang obsession po niya is too high, too much. One day, Jesus arrested him. Kaya kahit gaano kalalim ang bondage ng sinumang tao, sa bawat bansa, dahil sa maling doktrinang tinapon ng Diablo mula sa religious leader, pag si Kristo ay naipangaral, si Kristo po'y nai-share at nakita sa buhay natin si Kristo, they will surrender to Jesus. Amen! Sapagkat walang imposible sa Diyos. And that is what we believe. Kaya huwag tayo magsawang manalangin, mag-ayuno. Hindi bali lang may labanan, ang importante pagkatapos ng gyera tayo panalo. Are you with me? Hindi tayo nagtatapon ng glove. Amen. Si Satan ang nagiging gloveless. Siya yung nagtatapon. Siya po yung nagtataas ng panyo. Ang ating tinataas ay kamay at nagsasabing, thanks be unto God who gives us the victory. Tayo nagtataas ng kamay at nagsasabing, praise God. Let it be made known all over the world. The devil is not in control. The devil is under God's control and our control. Woo! Mahinang pumalakpak yung mga deliverer rito, yung miracle working people. Mahinang sumigaw dito yung mga anak ng Diyos na matagumpay. Are you with me? And you must believe me, the devil can lie 1,000,000 times, but one truth from Jesus is enough to defeat that 1,000,000 lies.
Wala ritong natutuwa. Ang alam ko, nasa katotohanan, pumapalakpak, sumisigaw, lumulok, lumulundag, tumatalon. Mabaring kayo magsabi, Tatay, yung aking mga kamag-anak, yung nanay ko, tatay ko, asawa ko, lalaki, babae, lolo ko, mga pamangkin ko, sinisharean ko, nagre-react lahat. Nagagalit. Kung ano-ano sinasabi. Amen? At ang ibang sinasabi nila hiwalay. Yung pagkakadinig nyo kasi hanggang sa hiwalay lang. Pero sa likod ng hiwalay, meron silang ina-ater na silent utterance. Hiwalay na ako sa kasalanan, hiwalay na ako sa maling turo, hiwalay na ako sa... Ay kung bakit sila nagre-react, sapagkat may nangyayari sa kanila. Hurababak! Huriandorobaba! Shikarababa! Glory! Watch me. Look and listen. Ito po lupa. Dati siya po parang Israel, yung lupa sa Israel, desert. Wala siyang reaction. Siya po'y barren, desolate. Sabihin natin, a dead land. Isang araw, damatay mga tag-oras ng himala. Binungkal yung lupa. Tinanim yung seed ng Word of God. Nagulat ng mga Jew isang araw, nag-iiba yung kulay ng lupa. May lumalabas. Amen. Ano nangyari? Nagre-react po yung lupa. Kasi may nangyari sa kanya. Huryandoroboboshi kalababa! May tao ba rito? Do not stop giving Jesus to them. Jesus is too much against the devil. And every knee in heaven and earth will bow and their tongue will confess that Jesus is Lord for the glory of God the Father. Amen? Alam niyo yung pangalan naming kapatid, hindi naman po siya matatawag na lasinggero, pero lasinggero siya. Alakas uminom, laging nagagalit, kung ano nalabas sa bibig. Una nga ako na-convert. Sinisharean ko siya, grabing galit. Ano yung kumakain kami? Yung mga plato, nagliliparan yan, pati ulam, buti nilang magaling umilag. Empty palagi yung plato na yan. Talagang grabing mura, lahat. At yung nga, yung puntong mananakit pa, yung chewing ko nga, pinalo ako ng 2x2 sa dibdib. Lumagutok yung dibdib ko. Sino siya yung naniwala ang labale, yung 2x2, yung buto ko buo. Paano nagkaganon, tatay? Jesus is my shield nga Naramdaman ko po yun, yung pagpalo. Pero kinover ako ng Lord. Are you with me? So lahat po yun. Ganun katitindi. Pagsamahin mo yung dalawa na yon, Diyos ko, China at Russia ang labas nun. Amen? Patuloy po ako nag-commit sa Lord. Nag-pray, nag-share. Hinawakan pangako niya. Hindi ako tumingin sa Kanya at sa gawa niya. Doon ako tumingin sa Diyos at sa gawa ni Jesus. Alala ko po nung galit na galit yung panganay naming kapatid. Kagagaling lang po niya sa pakikipag-away sa akin. Sabihin natin Sabado. Nung inaway niya po ako. Tinding awayan. Ubos yung ulam sa plato, liparan yung plato. Nakakita kayo ng mini flying saucer? Ayun po yun. Ganon po katindi. Siyempre, yung diablo, maglalay. Kahit anong gawin mo, hindi sila sasama. Ang sabi ko sa diablo, wala akong gagawin sapagkat si Kristo gumawa para sa kanila. Ang gagawin ko lang, maniwala. Nang pangako niya'y totoo. As I believe
believe in the Lord Jesus Christ, my family, your family will be saved. One more time. For the last time. Palakpakan natin ng Diyos. Then, Sunday, sumamba po ako, nakataas po yung dalawa kong kamay sa Diyos. Siguro mga ano po ako doon. 2 months mahigit pa lang sa Lord, magti 3 months. Maapoy eh. Talagang sininiwala yung mga bagong born naging grabe apoy. Kahit ayaw na makinig lang kamag-anak, nagsasalita pa tayo. Kasi gusto nating maligtas sila, hindi na maunawaan. Yung ginagawa natin is out of love to God and out of love to them. May misinterpret nila. So, sincerely, I worship God. Ay natapos na po yung pagsamba, so uupo. Yung mga time pong yun, yung upuan, hindi ganito eh. Yung upuan po, maliit lang na yung napopold. Napopold. Kasi yung pong inaatinan ko ng time na yun, open air, sa eskwelahan, wala mga bangko, libo po tao. Kaya kanya-kanya dala ng stool, yung po ang tawag doon, stool. Hindi po matibay. Kasi magaan lang eh. Kaya pag-aating ka rin, magdadala ka ng bangko, stool. Wala pang ganyan yan. At pagka nabili mong stool, medyo mahina yung paa. Kailangan marunong kang tumambling. Sanay ka na. Amen. So, dahil tapos na po yung pagsamba, uupo na ako, pag upo ko, yung katabi ko, nasagi niya ng konti yung stool ko. Kaya ang gagawin ko, ayusin ko. Pag ganun ko, nakita ko yung aking panganay na kapatid, nagtataas ng kanyang umiiyak nasa likod ko. Ah! May tao mo ba dito? Palakpakan natin ang Diyos. So, pag sila po'y nagre-react, tandaan ang salita ng Diyos na mo. Huryak! Bakit hindi kayo tumatalon? Bakit hindi kayo pumapalakpak? Bakit hindi kayo sumisigaw? At pag sila po'y maraming tinatanong na nagre-react, ang ibig sabihin, naghahanap na sila ng katotohanan. The devil is a liar. God is truth. May tao ba rito? And believe me, pag si Jesus ay naglitas ng pamilya, hindi 10, lahat ng membro ng pamilya ililigtas niya. Lahat! No, ako'y naligtas. Sa mother side, walang gustong sumama. Sa father side, walang gustong sumama. Malaki po yung pamilya ng nanay ko kaysa sa tatay ko. Malaki. Amen? Ang may-ari ng buong Samar, nanay ko. Ang may-ari ng buong Rojas, Punto Mambusaw, tatay ko. Kaya lang, mas malaki yung lahi ng nanay ko. Walang gustong sumama. Sabi, ano nangyari kay Rene? Sa pamangkin namin kawawa naman kung kailan nagkaedad siya kanaligaw. So to make the long story short, lahat po sila pumasok sa langit. Una-una lang yan, una-una. Kailangan may mauna. Pagkatapos may susunod, may susunod, may susunod, may susunod. Hanggang isang araw magugulat ka na lang. Yung pamilya mo, hindi mo na makita sapagkat nauna pa sa'yo sa bahay-sambahan. Yung tiyuhin ko na nasa Amerika ngayon, naging UA citizen. Sinisharean ko yan, mabait po yun, workaholic. Walang response. Aalis po ng bahay yan, magninegosyo, madaling araw, uuwi, madaling araw. Ganun po yung magmula nung lumaki ko, nung mawala yung ama ko. At pinagpatuloy po namin family business dahil siya po yung susunod na kapatid. Sa kanya napunta yun. Kasi mga bata pa kami. Iyon na po yung nabungaran ko sa kanya. And then, sinisharean ko siya, walang reply. Pero mabait. Pero sino naniniwalang yung mabait hindi papasok sa langit? Kung mabait ka lang. Si Kristo kasi magdadala sa sa langit, hindi yung bait mo eh. So, mas maganda, mabait ka, may Kristo ka pa. Para yung iyong pagiging mabait, credible. Na isang araw,
umakit ako ng bahay nila. Kasi nasa ibaba ako eh. Kasi two-story po yung bahay namin. May sarili kong room sa baba. May sala ako room. Parang condominium. Sila sa taas. Umakyat ako. Walang reply to Hingo for many months. Parang wala lang. Wala siya. Parang hindi mo makitang may desire siya. Ay, isang araw nakita ko. Nagbabasa ng Bible. At sumunod pong linggo, nagtuturo na siya. Ayaw na magtrabaho. Na-memorize na rin yung Bible. Ano sabi niya? Ako, nagpapasalamat ako sa Diyos. Yung pamangkin ko, hindi ako tinigilan. At yung tiyahin ko, doon na rin sa Amerika, nasa LA, kapitbahay po nila yung mga sikat na artista sa Beverly Hills. Amen? Kapitbahay nila. So, ayaw na ayaw din sa akin nun. Hindi lang po siya kandado. Walang susi. At po yung tiyahin ko sa probinsya, yung kapatid ng tatay ko, deboto rin yun. Nakakandado yun, may kalawang pa. Wala rin susi. Pag samasamahin mo lahat yun, ay pagkasakit sila. Hindi mapagaling ng doktor yung mga tiyahin ko. Nagpunta na ng Ubando. Kung anong pinagagagawa. Yung tiyahin ko galing Mambusa, nagpunta ng Rosa, maka-aeroplano, pumunta ng Manila. Nagpapagamot sa St. Lou kung saan pa. Eh, nakita ko yung tiyahin ko. Ay, namin niyang sakit. Eh, hindi mapagaling ng mga doktor. Sabi ko, hindi problema yan. Kako, may rebulto ka, may pera ka, yaman-yaman mo sa probinsya, yung mga palengke doon, maraming peso sa palengke, sa'yo. Kaupo ka lang dyan dami mong pera, ayaw mo bawasan. Ngayon, anong nagawa? Yung mga kamag-anak natin, pare, anong nagawa? Wala. Si Jesus may magagawa. Sino sa inyo naniniwalang wala lang pupuntahan nagkakaroon ng kababaang loob? Pinag-pray ko po yung dalawa, pinagaling ng Panginoon, sumuko kay Jesus lahat. Amen! Just believe. Simply believe. Huwag kayong malungkot, huwag kayong mamroblema. Believe the Word of God. Believe Jesus. He's so powerful. He will not lie. At lagi niyong isipin, ako lagi ko iniisip ng area ko. Sabi ko, mas makasalanan ako sa mga kamag-anak ko, naligtas ako. Sila makasalanan din, pero ako mas maraming kasalanan, naligtas. Hindi mas madali silang maligtas. Let's believe. Are you with me? Kailangan sabi ni Jesus kay Martha, in Mark, o John 11:40, sabi niya, if you will only believe, you will see the glory of God. Hindi niya sinabing, only the apostles will see the glory of God. Are you with me? Only the prophet, only the pastors, only the teacher, only the rich. No, sabi niya, if you will only believe. Si Martha po, wala sa fivefold. Alam ko, ang calling ni Martha, kusina. Kusina. Ano siya? Kitchen ministry. Dahil pagdadating ang Lord sa bahay nila sa Bethany, the city of affliction, ang trabaho ni Martha, magluto, magpakain. Wala siya sa fivefold. But Jesus said to her, if you will only believe, you will see the glory of God. Oh, you have to get that. The Holy Spirit open your understanding. And to believe is to confess what you believe, to declare what you believe, to claim what you believe, and to thank God for the fulfillment of what you believe, even though you don't see anything. And on the contrary, what you are seeing are all what? Negative. Pero alam nyo, ano man ang negative ang makita nyo? God, the prophecies of God, and the promises of God change not.
Just keep moving with God. Keep walking with God. Keep loving God. Remain committed to God, loyal to God. Huwag ipagpalit ang Lord sa sino man. Mahalin ang lahat, pero higit siyang mahalin ang una sa lahat at higit sa lahat. Are you with me? And he said in Psalm 105, 7-8, he remembered his covenant, his promises to 1,000 generations. I love that. Amen. Just believe. Na pag nag-pray kayo sa may sakit, they will be healed. Just believe Jesus lives in you. You have the power to destroy the works of the devil. Just believe na kunin niyo yung picture ng family ninyo, ilihas niyo, patakan ng luha ng mata niyo, i-dedicate sa Lord that they claim that they are already in the kingdom of God. Huwag magsalita ng negative. Huwag pumatol sa kanilang mga emotion at reaction. Hindi kasi ibig sabihin, sometimes we keep our mouth shut or we are silent, they are right, and we are wrong. No. We simply live like Jesus. And we allow God to work to them as we obey Him. Amen. Because you know, the silence of God means wisdom. And huwag niyong kakalimutan laging gumiti, maging masaya, maging maligaya. Amen. Dahil wala tayong dahilan para lumungkot. Si Satanas ay walang dahilan para sumaya. Why? Talo siya eh. Eh tayo, panalo tayo. Now watch this. Mark 16:17. Jesus said, and these signs will follow those who believe. Kita niyo yan? Kakambal natin itong mga tandang to. Pag ikaw ay nananampalataya, naniniwala sa Diyos na kasama mo na sa iyo, may kakambal ka. Ang kakambal na wala kay Kristo, problema, sakit ng ulo, kapahamakan. Ang kakambal natin, ito, and these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons, plural, 1,000 demonyo, 10,000 demonyo, 1,000,000 demonyo, milyong-milyong demonyo, palalayasin nyo raw. Sabi ko, palalayasin nyo. Are you with me? Bagamat ako'y nagpapalayas ng demonyo para sa inyo, kasi bago pa lang kayo. Pero pag matagal na kayo na magpapalayas kasi may power kayo. Ang Diyos sumasa inyo. Amen? Kasi kung di nyo gagamitin yung inyong power, baka kalawangin. Pag di nyo ginamit yung bahay nyo, masisira. Pag di nyo ginamit yung sasakyan nyo kahit bago, masisira. Binigay sa inyo yung power, ang life na doon sumasa inyo. Gamitin nyo yung power. At huwag niyong kalimutan, tulog kayo o gising saan man kayo naroroon. Si Kristo kasama niyo. Sabihin natin lahat ng malakas, si Jesus, nasa spirit ko, nasa soul ko, nasa body ko, siya ang life ko, wisdom ko, immunity ko, perfect health ko, wealth ko, riches ko, might ko, completion ko, immunity ko, immortality ko, eternal life ko, at perfection ko. And these signs will follow you who believe Jesus. In my name, you will cast out demons. You will speak in tongues. Amen. Speaking in tongues, heavenly language, you are talking to God. 1 Corinthians 14:2-3. I'm talking to God. Anong ibig mo sabihin, tatay? Sa translation po, God is so good. God is with us. God loves us so much. He will never leave us nor forsake us. Yung punting langas ko, in-interpret ko. Are you with me?
Yan po yung 1 Corinthians 14:15. I will pray in the Spirit, I will pray in understanding. Yan po yung bunga ng baptism ng Holy Spirit. Isa po siya sa gifts of the Spirit according to 1 Corinthians 12:7-11. Are you with me? Ang tawag po doon ay diverse kinds of tongues. Iba-ibang klase. Minsan, Russian, minsan Ukrainian, minsan Chinese, minsan German. Narakabakor yata ako. Pero lahat po siya ay makalangit. Hindi alam ni Satan yun. Hindi niya naintindihan. At direct nakikipag-usap ko sa Diyos. Yung spirit mo na e-edify. Amen. At pag siya in-interpret mo, prophecy na po yun. At ang na-edify naman, yung church kayo. So nagtangos ako, in-interpret ko ang dating prophecy, ang na-edify kayo. Pero pag ako'y nasa bahay, nagpipray ako mag-isa, ang na-edify ako. You have to do it both. Are you with me? Kaya yung pong mga ibang tao, sa ibang bansa, mahilig mag-chismis. Ang tawag doon, meron silang big mouth. Ikaw naman, you have a great tongue. Not big mouth, but great tongue. So ito pong speaking in tongues, it means the Holy Spirit lives in you, dwells in you. God lives in you. Si Kristo nasa iyo na, yung Holy Spirit nasa iyo pa. Are you with me? Jude 1:20. It is a sign of the Spirit's indwelling presence. God, the Holy Ghost, lives in you. Yung pagdating niya, nag-seal ng life ni Jesus. It speaks of ownership more than empowerment. Nakuha niyo po yun? Now, 18. And they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. Ayun, kagaya ni Paul, kinagat po ng ahas. Yung binom, yun po yung pinakamatinding ahas sa buong mundo. Yung kamandag niya, terrible. Once na nabite ka nito, saglit lang, you will fall dead. Bubula ang bibig mo. Ayun ang kumagat kay Paul. Pero Jesus said, walang tatalab sa iyo. Kaya ito yung tinuturo ko sa inyo noon 2 taong nagsinungaling yung diablo sa COVID. Sabi ko, kaya magdagdag pa yung diablo ng COVID. At kung yung diablo na mismo yung magmukhang COVID, hindi pa rin tayo tatablan. Jesus said that walang tatalab sa inyo. Tatay, bakit yung mga kapatiran sa ibang fellowship, sad to say, hindi lang tinablan, iba namatay. Hindi nag-iingat ng puso. Nakapasok ang sin. At yung unang pumasok ay ano? Sin of what? Fear. Siguro, lagi siya nakikinig ng mga negative report at yung negative spirit doon sa mga station na nagbo-broadcast ko ilan yung patay, ilan yung na-COVID, ilan yung casualty, sinagap niya. At dumating yung punto, yung prayer life niya mababa, pumasok yung fear. Kaya sila naapektuhan. Tayo, pag gusto ng fear na mag-inject sa mind natin pag gusto ng demon spirit na mag-inject ng fear sa mind natin, anong ginagawa natin? Satanas, huwag kang magsasalita, hindi kita pinapayagan. Liars! Di tapos yung problema. Kahit daw pumakainom po tayo ng lason, hindi tayo tatablan. Pag sinabi po nakainom ng lason, hindi ikaw yung uminom ng lason na nag-suicide ka. Hindi po yun ang sinasabi ni Jesus. Pag nagpunta ka ng ibang lugar, may masasamang tao dyan, inirosyonan po yan, nilagyan po yan ng isang substance na hindi kailangan ng katawan mo, wala siyang effect. Ganito na lang natin ilagay. Ako po'y bumiyahe noong 1990s, nagpulang po yung mga mangkukulam. Yung iba po galing Amerika, galing Europe, nagpunta po silang Siquijor. Mga non-wit sa buong mundo. Iba galing po ng Rome. Buong mundo, hindi pa ako nagpapatawa. Yung may mga rank ng mga witches. Nagpunta sila ng Pilipinas, nagpunta ng Siquijor. Nag-assemble po sila. They stayed there for months. At ang goal nila, ibagsak ang mga pastor. Turuan ng immorality, turuan po ng dishonesty, tanggalan ng integrity, pigilin sa pananalangin, turuan mabuhay sa laman. And many of them succeed. Kaya nung time pong yan, ng mga 90s up, patungo ng year 2000, maraming ministry nag-fall, maraming pastor nag-collapse. Dahil hindi po natagalan yung situation na yun. At isa po sa listahan nila at number 1 si Tate Apostol.
Totoo po ito. O, ano yung proof mo, tatay? Di ang mga demonyo na diniliver namin na nagsasalita, na sila'y padala ng mga witch. At ang gulay mo sa akin ang lahat ng mga pastor. At kung sino yung apostol na may title, siya yung una sa listahan. Wala namang ibang apostol sa Pilipinas na ganito kagandang lalaki, di ako yun. At kung meron man nagkiklaim, mga puwit ng baso, lahat yun. May bunga yun pero bulok. Yung bunga natin, hindi lang matamis hindi nabubulok. So, wala po silang ginawa, kundi ko lamin si tatay. So, sa dami po ng deliverance na-involve kami ni nanay, healing ministry, yung mga demonyo nagsasalita, nagmamakaawa. At yung pinakahuli na encounter namin, sabi ng mga demonyo, ang daming kumukulam sa'yo, ika tinatablan, pagod na kami. At hindi lang kami pagod, ubos na kami. Grabe yung power mo. Ang sagot ko, hindi lang grabe power ko. Grabe ang Diyos na nakatira sa akin. At hindi lang sa akin sa buong, Jesus is our shield. At higit sa lahat, Jesus said, walang tatalab sa inyo. I believe that. For Jesus is our shield. Amen? Punta ako Indonesia, hindi pa lumalanding pa ako sa Indonesia, pinag-uusapan doon yung mga magagaling na mangkukulam sa airport pa lang. Mga demonyo, nagkalat na. Lumanding po ako sa island ng Indonesia, from Manado to Sulawesi, pagbaba ng aeroplano. Galing ako US noon, and then nagpunta ng Mindanao, sumakay ng aeroplano, sa Davao, tapos magturo, I'm so tired, then pumunta ng Indonesia. Pagbagsak po lang pa ako doon sa airport, lumabas ng immigration, wala akong nakita mga demonyo sa paligid, ang gaan ng paligid. Sino sa inyo niniwala? Pag nakakita sila ng totoong lingkod ng Diyos, sila po mismo yung nagtatago. At hindi lang sila kay Tatay Apostol. Sabihin mo ng malakas sa sarili mo, takot na takot si Satan sa akin. At hindi lang sa'yo, pati sa katabi mo. At hindi lang sa katabi mo, sa pamilya mo. Amen? And then, ano pa po ang nangyari? Jesus said, they will lay hands on the sick and they will recover. Sa original Greek, wala pong kama yung recover. It means instant miracle. Kaya dito po sa translation ito, hindi ko po alam kung bakit po yung nag-translate, naglagay siya ng kama at saka parenthesis. Sa original Greek, wala po siya nun. Ibig sabihin, pag nagpatong ka ng kamay sa may sakit ngayon, ano man ang sakit niya, automatic gagaling siya. Yan ang kakambal nyo kung kayo maniniwala na si Kristo nakatira sa inyo, makapangyarihan siya at kaya niyong gawin ang lahat ng bagay. Amen? Now, please, let us go to Acts. Acts 19:11. Now, God worked unusual miracles by the hands of Paul. So, hindi lang daw po gumawa ang Diyos ng himala kay Paul, kundi unusual. Sabihin mo lang unusual, hindi laging nangyayari. Kumaga ba sa term ng mundo, once in a lifetime. Madalang mangyari. Yun po ang ginawa ng Diyos sa isang apostol na ang pangalan ay Pablo. Unusual miracles. Ano po yung unusual miracles na yan? Ito po siya, verse 12. So that even handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick. Ito po yun, prayer cloth. And the diseases left them and the evil spirits went out of them. Ito po yun. Actually, kung bakit may prayer cloth, ilang taon na po ang nakalipas, kinausap ako nun, sabi niya, anak, mag-ayuno ka. Pumunta ka ng isang lugar at i-separate mo sarili mo. At yung nga po yung site, yung binigay ng Lord sa aming tahanan,
na hindi na po namin tiniran, binigay namin sa ministry. Actually, para sa amin po, sapat na yung tahanan na yun. 8 kwarto nun. Malaki po siya, may parking sa labas, maayos yung paligid niya, farm lot. Mahangin. May tag-iisang room yung mga anak ko, at may prayer room po ako. Malaki po yung master's bedroom ko. Ay 200 plus yung master's bedroom ko. Kasi sarili namin bahay. Dinonate po ng ating anak na intercessor yung lupa. Kinausap siya ng Lord. Tapos naghintay kami ng 7 taon mahigit para mapatayo po siya kasi wala namang pera na biglaan. So ang Lord nagpo-provide, natapos po siya. Pero napatira po ako ron. Siguro hindi ako nakatulog doon ng 10 beses. Magmula nang siya po yung maitayo ng year 2000. It's almost 22 years ago. Wala na po kami ron. Nakatira na po ron, mga intercessor, mga staff, mga nag-aayuno. Totally, the house was given to the ministry. Tapos kami ngayon nangungupahan. So masaya kami. Pumunta po ako ron in obedience to God. So nagpabili po ako ng tela at sila po yung nakakita at sabi ng Holy Spirit, ibalabal mo sa katawan mo while you are praying and fasting. Sino sa inyo niniwala pag si tatay po yung nanalangin at nag-aayon na wala pong taong nakikita si tatay at walang taong makakakita kay tatay? Grabe pong communion. Walang oras. You can say 10 hours, 17 hours, 20 hours. Wala pong oras. Hanggang hindi ako inaanto, kahit na umaga na po yan, madaling araw, the other day na yan, tuloy po ang communion. Nalaya ang Holy Spirit na dalhin po ako kung saan niya gusto. At pag ako po inaantok na, ibinabal-labal ko sa katawan ko. And every day, the glory of God is increasing. So, to make the long story short, natapos po siya. And the Lord said, cut it into pieces. At nga, nilagay nga natin dito yung Acts 19, 11, and 12. At dalhin mo kahit saan ka pumunta. Sabihin mo sa mga taong mag-avail. At nga po nangyari, I travel all over the country. Isa lang katawan ni tatay. Gusto marami magpa-pray. Anong gagawin ko? So gumawa ang Lord ng means and ways, isa sa means and ways para abutin sila through prayer cloth. Punta po ako ibang bansa, pinadala rin ng Holy Spirit. Ang pagkakaiba sa Pilipinas, Tagalog yung sulat. Sa ibang bansa, English. Millions were healed. Ang sabi ko, millions were healed. Yun po yung unusual miracle na ginawa ni Paul. Na maaaring masabi niyo, apostle siya, tsaka ikaw rin tatay apostle. It's more than that. We believe God. Kasi ang daming apostle, kagaya ni Judas, he don't believe Jesus. Si Demas. Are you with me? So the more na apostle ka at prophet ka, the more yung faith mo dapat solid and strong. Hindi kami exempted to believe God. In fact, kami nga yung unang-unang hinihingan niya ng faith to believe Him. Are you with me? Lahat po tayo dapat sumampalataya. Walang exempted. The just shall live by faith. It includes you. It includes me. It includes all Christian, biblical Christian around the world. Regardless of color. Are you with me? So ano pong nangyari because of these miracles? Verse 17 of Acts 19. This became known both to all Jews and Greeks dwelling in Ephesus, and the name of the Lord Jesus was magnified. Pag meron pong miracle na nagaganap at kayo po nag-perform, believe me, ang Panginoon po ay napaparangalan. Ano man pong miracle ang inyong i-perform in Jesus' name, yan po'y sign ang Diyos nakatira sa inyo at siya ay buhay. 18. And many who had believed came confessing and telling their deeds, yung kanila po mga evil works. 19. Also many of those who had practiced magic brought their books together and burned them in the sight of all. And they counted up the value of them. And it totaled 50,000 pieces of silver. Laking halaga. That was more than 2,000 years ago. 50,000 pieces of silver. Eh magkano na ito ngayon? Ito po mga librong ginamit sa pangkukulam, orasyon,
Lahat po ng mga librong ito na tinatawag na mga black book, Satan's book, lahat po ay nilabas at sinunog. Dahil na-approve po ni Paul na apostle na ang lahat ng ito at demonic work at demonic power ay baliwala pag itinapat kay Jesus. Ay ito po nga nilang pagsusunog ng kanila po mga black magic book na dinadasala nila at pinagkukunan ng orasyon at mga chant from the devil, ay na-surrender. They burn it totally, completely because they have seen the miracles of Jesus Christ. Minsan ako po nagpunta po ng isang bayan sa Bulacan, San Jose del Monte. Nag-oras po ako ng himala. Ito po yung stage. Sa likod po ng stage, mula rito, bahay po ng kilalang albularyo at espiritista. Yung time po niya, marami siyang pasyente. Nataon dumating po ako. Nag-oras ng himala ako. Nakinig ang mayor, ang chief of police, ang governor, ang mga LGUs, at yung mamamayan. Puno po yung auditorium. That is how God honor me in their presence. They listen to me. They take my advice. So, marami pong pasyente yung albularyo. Marami siyang dahon. May tubig po siya. Nagpapakulo ng tubig yung dahon. Tapos inorasyonan niya, pinapainom sa mga may sakit at yung iba po pinagpapapalo niya. Hindi ko po alam kung pinaliguan niya o sinabon niya o in-sterilize niya yung mga pasyente niya. Na hindi po nagsigaling. Ang sabi ng albularyo, buti dumating si Apostol. Punta kayo lahat doon. Hanggang nandiyan siya. Gagaling kayo. At ako nagpasya na rin, wag na mag-albularyo. Impaka-atin din ako Umatin po sila, lahat gumaling. At yung pong babae, ang dami po niyang sakit. Sa understanding ko po, kulang-kulang 10 at sobra 10. Napakarami. Nung siya po'y nag-testify, amoy Vicks, amoy dahon, amoy mainit na tubig, amoy langis. Siyempre, nung time po yan, wala namang mas-mas. Nasa pulpito siya. Kako, ate, ano po gumaling sa inyo? Siyempre, maamoy ko lahat po yung tinapal sa kanyang dahon. Hindi ko alam kung dahon ng santol yun, dahon ng sampalok, o dahon ng balahaw. Basta dahon ng diablo lahat yun. Tapos may langis po siya, may oil. Para po siyang paksiw na. Nalagyan ng apple cider. Yun po yung amoy niya. So, dami po niyang sakit. Siya po'y gumaling, tuwan-tuwa. Sabi ko, paano ka rito nakapunta? Kasi albularyo doon sa kabilang barangay, pinapunta kami rito. Amen? At mga lipas po yung mga ilang oras na nagdaan, pati po yung araw, nabalitaan ko lang yung sumunod ng mga araw, yung albularyo, walang tingin lang nagpapatotoo. Sabi niya, hindi na ako nang gagamot. Manood kayo ng oras ng himala. Yun na, nagpapagaling. So, ito po ang nangyari nung time ni Paul. Amen? Are you with me? Ito po ang nangyari sa Epheso. Lahat ng black magic nila, sorcery, spell, na magaling sa libro, they burn it. They turn to Jesus. Alam niyo, kayo mismo, pag pinag-pray niyo ang pamilya niyo, isa lang puro nang gumaling, lahat ng pamilya niyo, they will turn to Jesus. Sa school ninyo, pag pumasok kayo, may kaklase kayo, may karamdaman, o teacher kayo, o principal, pag pinag-pray nyo, yung buong classroom na yan, they will turn to Jesus. Sa place of work, ano man yung profession nyo, ano man ang business nyo, sa place of business, pinag-pray nyo may sakit, at sila'y gumaling, gaano man karami ang empleyado riyan, they will turn to Jesus. Nung inusig po ng mga Pariseo, mga apostle, in Acts 4:23-32, alam niyo, ginawa nila, they pray to God.
and asked for power and asked for boldness. Hindi po sila nag-retreat, hindi nag-back out. They were interrogated intensely, threatened to be killed, threatened to be put in prison. Ang ginawa po nila, they cried to God and say, Father, Lord Jesus, give us the boldness and the power to heal and to perform signs, wonders, and miracles. Alang sabi po na Acts 4:33, and the apostles preached the resurrection of Jesus Christ with great power and perform unlimited miracles. Nung makita po ng mga tao yun, they turn around to Jesus. They turn to Jesus. At hindi lang po mga Diyong na-convert, maraming priests ay na-convert. Ako po nalulungkot, napakaraming perang naubos sa doktor, sa gamot, sa chemo, sa cobalt, sa radiation. Hindi ako against sa doktor. Marami kong doktor na pinag-pray, mga kamag-anak ko, mga doktor. Pero sinasabi ko, kahit ganun sila kagaling, limitado magagawa nila. Pwede ka mag-transplant ng kidney, pero marami po ay namamatay pa rin at ang daming hirap ang dinadaanan. Hindi ako against doon. Pwede ka mag-liver transplant. O maraming transplant, kagaya ng heart transplant. Nabalita sa US, yung unang-una pong binigay ng puso ng baboy. Ilang araw lang po siyang nabuhay and he died. Hindi po ako against, mabuti na sila po yung nakasurvive at naprolong ang life nila. Pero sinasabi ko, paano yung walang pera? Paano yung mahirap? Wala access sa good medicine, sa good care ng isang doktor at hospital. Kasi pag mayaman ka talaga, pwedeng doon kagamutin sa bahay mo. Pwedeng doon ilagay oxygen. Pwedeng doktor pupunta sa iyo. Yan ang tayo nasabing family doctor or family physician. Pero pag mahirap ka, pipila ka pa. Are you with me? At marami po, doon na lang napanganak sa labas ng hall ng hospital. Diba? Doon na namatay. Hindi nakapasok sa emergency ward. Kasi walang pera. Kasi, siyempre, ngayon, ang usapin ng maraming hospital ngayon, bagamat labag sa batas, pero marami nagpa-practice. Bago ka ma-admit, magda-down ka muna. Anong ida-down ng mahirap? Wala nang ang trabaho. Lay off pa. Tapos maraming utang. Bunga ng pandemic, kulang pang ibayad. Kaya nga nagkasakit dahil sa dami ng inaalala. Ano pang ida-down? So, ano po ang solution? Si Jesus na nakatira sa inyo. Pray for them and God will heal them all. In verse 20, so the word of the Lord grew mightily and prevailed. Kulang po ang preaching ng salita ng Diyos pag walang miracle. Walang signs and wonders. In fact, marami na naman magagalit sa akin, bishop at pastor. Pero hindi ko nga dapat gamitin yung salitang magagalit sa akin. Marami na naman magagalit sa Diyos at saka sa truth. Kasi hindi ka naman po ito version. Naintindihan lang, nataon lang na alam ko po ang salita ng Diyos. Ang sino man pong pastor na nangangaral na walang miracle at walang power, ay hindi qualified mangaral. At wag nang mangaral. It's a waste of time. It's useless. Ako nga gamitin nila, pinag-aralan lang talino at doctorate at divinity. Yung faith ng kongregasyon pupunta sa pinag-aralan niya. As Paul have said in 1 Corinthians 2:1-5, read that in your house. Kasi ako po yung magpuproceed. Explain ko na lang. Pero pag ang nakita nila ay power ng Diyos, yung miracle ay naranasan nila, yung faith nila pupunta sa Diyos. At yun ang gusto ng Diyos. Kapag ang nangaral ay matalino sa Amerika, sa Europe, sa Canada, Singapore, o na pang bansa sa buong mundo, siya po'y theologian, may doctorate, may divinity. Yung faith ng tao pupunta sa pinag-aralan niya. Pero kung mangangaral, kagaya ni Tatay at si Paul, kahit theologian, hindi niya ginamit ang pinag-aralan niya, ang ginamit niya ay power ng Holy Spirit. Ang faith ng lahat ay pupunta sa Diyos. At yun ang gusto ng Diyos, siya ang maparangalan, hindi yung pinag-aralan ng tao. At yan ang isang reason ba't sinasabi ng Panginoon
And Jeremiah 9:23-24. Huwag ipagmalaki ng mayaman ang kayamanan niya. Huwag ipagmalaki ng matalino ang karunungan niya. At huwag ipagmalaki ng malakas ang lakas niya. Kasi temporal yan, limitado yan. Ang ipagmalaki nila ay kilala nila ako. At ipagmamalaki natin siya, hindi lang natin siya kilala, nakatira siya sa atin. Alam natin kahit saan tayo pumunta, kasama natin siya. At sa gitna ng labanan, hindi niya tayo pinapabayaan. When we walk through the waters, we will not be drowned. When we walk through the fire, we will never be burned. And we don't fear anything. We don't fear anybody. And what the world fears us. Yung kinakatakutan ng mundo, takot sa atin. You can name it all. Lahat ng kinakatakutan ng mundo, COVID, diablo, kahirapan, kalungkutan, sakit, karamdaman, kamatayan, demonyo, lahat yun takot sa atin. Lahat. Ang sabi ko, lahat. Sa English, all. Yung mababaw na English, everything. Sa makalangit na lingwahe, hundarababa, karyandarababa, shaka. Amen. Are you still there? Oh, my God. Acts 28. Please, i-review niyo po ito sa bahay niyo. Nag-take note kayo, i-meditate niyo, ipag-pray niyo, pagpasalamat niyo sa Diyos. At i-apply niyo kaagad. Libre naman ng Facebook, ng YouTube, panoorin niyo. Ulit-ulit. Kasi habang pinapanood nyo yan, yung anointing na tinanggap nyo, nadadagdagan. Yung faith na dala-dala nyo, nadadagdagan. Yung power na dala-dala nyo, nadadagdagan. Kaya hindi natin siya inuulit, minimeditate, pinakikinggan, para lamang pakinggan. The more we do it, the more we enlarge. The more we increase. The more we soar. And the more we become immovable and unshakable. Because faith comes by hearing and hearing by the Word of God. So the more you read it, the more you see it, the more you meditate upon it, and the more you decree it, declare it, and talk about it, the more your faith, boom, soar high. At yun na rin kung bakit sinasabi kong devote yourself to the apostles' teaching. Kasi iba po, marami naman nagtuturo eh. Wala namang ganong katinding anointing. Knowledge lang yung dadating sa iyo. Pero, pagsamahin mo ang Word of God, wrap or cloth with the presence of the Holy Spirit, ang dadating sa iyo, revelation knowledge, experiential knowledge. Are you with me? And not only that, the more you hear it, rehear it, meditate upon it, the more you are transformed from glory to glory into the image and likeness of our Lord Jesus Christ. So ito po ang context, Acts 28. So sumadsad po yung barkong sinasakyan nila Paul sa isang island, ang tawag po ay Malta. If you will go to Cyprus, nung nandoon po kami, I want to drop by to Malta. Ito, yung island. Ngayon, nag-i-exist siya eh. 2 hours lang naman sa plane. Kaya lang, sa dami ng trabaho, hindi tayo nakapunta. So, yun po yung lugar na nilandingan ni Paul. Ang maganda kasi, pag nakarating po tayo ng mga site na yan, makikita nyo yung totoo, yung reality ng Bible. Yung faith nyo lalong titibay. Kasi lahat ng sinasabi rito, totoo, kasi nag-i-exist siya. Kaya yun po yung magandang proof or evidence, strong evidence, na yung ating belief ay may malaking basis. It's more than a claim. Ang basis natin ay ang salita ng Diyos. Kaya lagi kong kinukot yun ang sabi ng Bible. Kasi kung hindi mo ikukot ang Word of God, lalong hindi sila maniniwala ang nagsasabi ka ng totoo. At yung kiniklaim mo, kiniklaim din ng marami. Pero ang totoo, hindi naman totoo yun. At ang pagkakaiba, yung claim natin ay galing sa Scripture, mula sa buhay na nabago. Ang kanila, information kung saan galing.
That is the difference. Do you get that? So, meron po isa ritong leading citizen ng island. Ang pangalan niya po ay Publius. P-U-B-L-I-U-S. Publius. Na tumanggap kay Paul, kay Luke. Sa lahat po ng apostle, sa lahat po ng alagad, si Luke lang po ang Grego. Lahat po'y Jew. At ang kanya pong stenographer, personal secretary ni Paul ay si Dr. Luke. Kaya sinasabi niyang, who receive us, kasama si Dr. Luke. Siya yung sumulat ng Book of Acts. Siya rin ang sumulat ng Book of Luke. So, interestingly, pakinggan niyo po itong maigi. Please, don't miss this. This is very important. Si Dr. Luke po ay napakagaling na doktor. Sobrang galing. Si Dr. Luke. Yun ang profession niya. He is the most brilliant, well-known Greek doctor nung panahon niya. At amazingly, kahit minsan, nung kinocover niya po yung episode travel journey ni Paul as an apostle, wala siyang sinuggest na anumang medicine as a doctor. Hindi dahil ayaw niya o laban siya o ayaw ni Paul. Yun pong amazing nun. At nung sinulat niya ang Book of Luke, at isa po siya roon sa follower ng Lord, wala rin siyang sinuggest na anumang mga gamot. Pero hindi tayo laban, hindi tayo again. Ito lang pong amazing. Why? Gusto po ni Dr. Luke ang faith ng lahat mailagay sa great healer, kay Jesus, the great physician. Kasi ang ibibigay ng gamot sa iyo temporal at kadalasan, hindi pa nagwo-workout. Ang daming gamutan. Kaya, nung sinabi ng Bible, trust in the Lord with all your heart, hindi sinabing masamang uminom ng gamot. Pero yung faith mo, wala sa gamot na kay Jesus, na magpapagaling sa iyo sa pamamagitan ng sugat niya at idadaan sa gamot. Kaya kung iinom ka ng gamot, ganito ang prayer mo o ninyong lahat. Alam mo, ito yung gamot. Sabihin natin, sakit ng ulo, gamot sa sakit ng ulo. Ano ba yung gamot sa sakit ng ulo? Tatay, hindi mo alam, hindi kasi ko umiinom nun eh. Anong gamot sa sakit ng ulo? Ang alam ko ng bata ako, Cortal, aspirin, Medicol. Pero hindi na ako bata. Batang-bata. Hindi ko na alam. So ito po yung gamot. Sabihin natin, halimbawa, Cortal. So mag-iinom ka ng Cortal, sakit ng ulo. Lord, salamat po sa mga sugat mo, ako'y magaling na. Inom. Para malaman mo, nagpagaling sa yung sugat niya, hindi ito. Alam niyo kung anong problema sa medical science? They don't acknowledge the suffering of Christ on the cross. That's the problem. Na dapat hindi. Because to reject Christ's suffering on the cross is to reject God who died for them and rose again from the dead to give them eternal life. Kaya ng mga unang panahon, maraming mga apostle ng 18th century at sa first year ng 19th century, o first month ng 19th century, nagpunta po sila ng Germany, ng Europe, ng London, nangaral tungkol kay Jesus. They were arrested. They were in prison. At ang case nila was filed by all the doctors of that country. At alam niyo kung ano pong charge sa kanila? Healing without license. That's the problem. Imbis na matawa po yung mga doktor ng mga panahon na yan, na maraming patient na gumaling, na hindi nila napagaling, they put these apostles to jail and charged them. Lahat po ng mga doktor sa region na yan, sa bansang yan, file a case against this apostle and put them in jail. Ang naging problema nila ngayon ay ang Diyos. Nagalit ang Diyos. At sa Germany, nagpaulan ng Diyos ng napakarami pong bola ng isnong malalaki
In Germany, noong mga panahon pong yan, is under siege, S-I-E-G-E. Napalibutan. Walang negosyo, walang economy. The economy plank, fall down. Kasi walang work. Dahil yung lahat po ng lupain ng buong Germany, puno ng malalaking isno. Nagalit ang Diyos. Because they jail His apostles. Are you with me? So, yun po yung problem. Many of them don't recognize the sufferings of Jesus. And for me, I understand them, I love them, I respect them and honor them, and I believe in them. But I have to make a stand and defend Jesus Christ. His suffering on the cross. Kasi kung wala po siyang sakripisyo sa cross, kaya lahat ng technology meron ka, hindi ka gagaling. Ang foundation ng lahat ng healing, either siya po divine healing, healing through medicine, healing through surgery, healing through chemo, healing through radiation, o healing ng mga implanting ng new kidney, liver, heart, and lung. Ang foundation po ng lahat ng ito, isa lang. Yung naganap sa cross, yung Isaiah 43:4 and 5. Yung sinabi ng Panginoon while He was hung on the cross, John 19:30, it is finished. Yan ang tanging foundation. Kaya by the grace of God, kahit marami po unbeliever, they don't know Christ. When we pray, God heal them. Kasi yung basis, matagal na pong nagbayad ng presyo para sa kagalingan ng lahat. Isn't God so good? That is the amazing grace of God. Kaya para sa atin, lalo na kay tatay, napakahirap na hindi mo ipangaral ang truth. Our allegiance is in Christ. We love everybody. I even give my life for their salvation. But I have to defend the truth. Kasi mababaliwala ang ginawa ng Lord sa cross. He died for all and rose again from the dead to save all. Dapat alam ng lahat yan. Hindi po siya namatay para sa isang particular at specific na religion, movement, coalition, sa isang spectacular religious leader. No. He died for all. For God so loved the world. I remember many years ago, meron pong isang religious group sa Pilipinas. Yung pong mga sayaw na ginagawa natin, sinasayaw na rin nila. Yung palakpak natin, palakpak na rin nila. Sigaw natin, hallelujah, hallelujah, ginagawa na rin nila. So marami pong napaniwala ang even Christian and pastor na sila po'y converted at sila po talaga ay genuine disciple ni Jesus. Pero hindi ako naniniwala. I'm not convinced. Ang alam ko, deception po yun. Ba't ko po sinabi? Because I scrutinize their lifestyle, their belief, and their teaching. It is not in line in what Jesus teaches. Are you with me? Hindi po siya ayon sa salita ng Diyos. Ang ginawa kong basis, hindi yung feeling ko, hindi judgmentalism spirit ng sino man, but the truth of God's Word. Kasi wala namang basis kung gusto mong malaman yung error at saka yung truth, kundi ang Word of God. Siya lang ang infallible sa lahat. Kaya ako, sabi ko, deception yung nangyari. Nabarden po ako sa church. Kasi iba puro nagpupunta, umaating, kasi maraming tao, open air po yan. And then, while I was crying in my heart full of burden, the Lord visited me and He said to me, son, hear me. Ito po ang sabi niya. Sabi niya, pwede nilang kopyahin yung palakpak niyo. Pwede nilang kopyahin yung sayaw niyo. Pwede nilang kopyahin yung sigaw ninyo. Pero yung bagong buhay na nangyari sa inyo, hindi nila kayang kopyahin. Amen! Yung mga miracle na tinanggap ninyo, hindi nila kayang kopyahin. Kaya ang kailangan mo, ipangaral ako ng husto at huwag kang tumigil. Sabi niya, fear no one, preach the truth, I will save millions. So, I preach the truth. I fear no one who they are. Because I want to see millions enter heaven.
And not millions, now billions. Amen. Dalangin ko yung spirit na yan. Matransfer sa inyong lahat. Madala ninyo. Yan ang kailangan ng pamilya natin, kapitbahay natin, kababayan natin ng bansang ito at buong mundo. Meron pong isang dairyman, siya po European, multimillionaire po siya. Isang araw, nagulat po yung mga magulang niya because they're very wealthy. Dairyman, ibig sabihin ng kanilang business po yung mga fresh milk, transported all over the world. Multimillionaire. He came to know the Lord and he was converted. So nagulat po yung kanya po mga magulang, yung kanilang kamag-anak, kanya mga kamag-anak kasi he resigned from the job. At iniwanan niya po yung luxurious life, yung pagiging multimillionaire. Actually, magiging bilyonaryo pa yun kasi bata pa siya eh. Maybe natin, mga 20 plus pa lang. Eh, siya po yung tagapagmana. He go to India and became a missionary. Sa pagdating po sa India, hindi po ganun kadali. I've been in India, alam ko po yung dami po ng mga demonyo at mangkukulam doon, yung mga orasyon, yung mga gurus at mga fake gurus. Nagkalat po sila sa kalsada. I see them, I know them, I look at them and even talk to them. So, nagkasakit po siya. Ni-reach out po siya ng family niya. At 3 words yung kanya pong sinagot sa kanya pong pamilya. Sabi niya, I have no regret in following Jesus. Are you with me? I will not retreat following Jesus. And I have no reservation following Jesus. At nung siya po'y mamatay, yung pong nakalagay sa tomb niya. In Christ alone, you are forever saved. Meron pong isang well-known evangelist na naglitas po na napakaraming African. He make Africa a blood clot nation. Sabihin, it was clot by the blood of Jesus. Bago po siya mamatay, sinabi niya po sa kanyang family, when I die, ilagay niyo ito sa tomb ko. He preached Christ. And he lived for Christ. Na maaari sa iba, this is foolishness. Sasabihin ng marami, itong mga taong ito, weird. Out of their mind. But the truth, as Paul have said, pwede niyong sabihin na ang mga lingkod ng Diyos, ang mga living like Jesus people ay out of mind. We still love you. That's the truth. We are praying na yung nangyari sa amin, mangyari sa inyo, para malaman ninyo kung gaano kasarap mapunta kay Kristo. Alam nyo, ito po'y tinuturo ko. Ano sabi ko, I have no option. And you have no option. At ito po ang sinabi ko. Noon at sasabihin ko uli ngayon. Pag ang usapin po ng pagpili ay ang pamilya natin at ibang tao, huwag ka nang mag-isip, piliin mo pamilya mo. Kaagad. Kaya gaano kapangit ang gawa nila, kaya hindi kayo nagkakasundo, piliin mo sila. Pag dumating ka sa decision to make a choice between other people, things, property, inheritance, ang piliin mo, family mo. Pero pag ang batayan ngayon at magiging basihan, pagpipili ka, si Jesus ba o sila? Mahal ko ang bawat pamilya. Ayoko may problema sa pamilya. But I have to say, dahil yun po ang gusto ng Diyos, piliin mo si Jesus para maligtas sila.
That is the reason kung bakit marami kong luhang inuubos. Because I don't want to see a family being divided or separated from each other. Kaya lang, I have to accept the fact, the truth. Jesus himself said in Matthew 10:32 hanggang 39. And I quote verse 32, 33, 34, 35, 36. Ngayon sabi niya, dadating ang isang araw, magkakaroon ng spiritual division sa pamilya. Ang magiging kaaway ng biyanan yung manugang niya. At magiging kaaway ng manugang yung biyanan niya. Ang magiging kaaway ng mga magulang anak nila at kaaway ng mga anak magulang nila. At ang mag-aaway, asawang lalaki at asawang babae. Walang may gusto nun. Ayoko nun. I want a family, every family, to be united, to be one in Christ. Pero si Jesus ang may sabi, hindi siya naiiwasan. Kaya pag nagkaroon ng naligtas, nagpakalalim sa Lord, sa isang pamilya, member ng family, yun ang simula ng spiritual division. Nagkakagulo na. At yun ang sinasabi ng Lord. Kaya wala akong option kundi i-advise sa inyo ang payo ni Jesus sa lahat. I only echo the Lord. Piliin mo ang Panginoon para maligtas sila. Marami pa akong gustong sabihin but I'm closing. So si Publius po ay leading citizen ng island Malta. In-entertain niya po mga apostle for 3 days. Ganun po siya ka-hospitable. At ang sabi ng verse 8, na yung kanya pong tatay ay meron pong sakit. Mataas po yung kanyang fever at siya po ay merong dysenteria. So Paul was summoned at nagpunta po si Paul sa bahay po ng magulang ni Publius. Pinag-pray niya po ito at kaagad ay gumaling. Na wala pong papalakpak, listen. At nung siya po'y gumaling, dahil sila po'y kilalang tao, leading citizen ng Malta, nung malaman po ng mga islander na gumaling po yung biyanan ni Publius, lahat po ng mga tao sa Malta na may sakit lumabas at lahat pinag-pray ni Paul, lahat gumaling. Ano po, revelation? Pag may naganap na himala sa pamamagitan ninyo, expect more miracles. Ano, revelation? Yung isang himalang ipiperform ninyo dahil ang miracle working God ay nakatira sa inyo ay sapat na upang ang isang Malta, ang isang Joppa, ang isang Lida, ang isang Sharon, ang isang Jerusalem, ang isang Galilee, ang isang Decapolis, ang isang Jordan ay pumasok sa langit. So, one miracle is enough to win Ephesus. One miracle is enough to win Luzon. One miracle is enough to win Visayas. One miracle is enough to win Mindanao. One miracle is enough to win every state in America, in Canada, in Europe, Africa, Israel, and the ends of the earth. Ano na ang kailangan niyong gawin? Believe. Have faith in God and have the faith of God. Believe what? Si Jesus nakatira sa inyo. Believe what? That when you minister Jesus, na dakilang manggagamot, i-reveal niya ang sarili niya at sila'y papagalingin. Believe what? That you are a carrier of God's glory. And in closing, Mark 9:23, Jesus said to you, if you can believe, all things are possible to you who believes. Ano pong sabi ni Jesus? Hindi yung age mo, yung color mo, yung countenance mo, hindi yung pinag-aralan mo, hindi yung citizenship mo, but your faith. If you will only believe, Jesus said, all things plural, all things are possible to you. So meaning to say, the Lord is saying, because you believe, even impossible things are possible to you.
And no impossible things, no hard things will be impossible to you. Everything will be made possible because you believe. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.